Good day po sa atin mga paps. Okay, usapang priority booking. So pag-usapan natin yung priority booking kasi napakarami po talaga ng eksena dyan sa priority booking na yan. So balikan na, kung napanood nyo yung aking mga vlog, yung tatlong klase ng booking, yung priority booking, regular booking, and pooling booking. So tatlo po yan. So kung napanood nyo, maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng mga booking. So yung priority booking, isa yan sa mga medyo mahal na booking. So kaya marami mga customer natin in fairness naman doon sa mga customer, kaya nila naiisip nyo kasi wala naman nag-educate sa kanila eh. Wala naman mga platform na ganito na binibigyan natin information sa kanila. Ang alam lang nila kung ano yung nasa isip nila, kung ano yung priority, ibig sabihin nun deliver na kaagad. So yan din yung problema sa ating mga customer kasi wala sa kanila nag-educate. Kung tayo naman mag-educate sa kanila ng mga driver, parang medyo nakaka-off naman yun. So parang tawag dito, ma-offend naman sila kung tayo ang tsaka kung tayo naman mag-educate sa kanila ng personal, ma-open naman talaga sila sa totoo lang. Kaya hesitate din tayo magbigay ng information. Katulad niya, napaka-sensitive din kasi yung ganyang usapin na parang sa totoo lang parang maaano mo rin sila, parang mawawalang galang, tawag dito, parang wala kang galang na sinasabi o manamaliit mo rin sila na wala silang kakayanan na ganun. Pero ang nangyayari parang sariling sikap lang din nila kung ano yung alam nila, ayun ang ginagawa nila. So ayan, sana may natutunan din sana tayo mga customer sa video na to. At sana mayroon din may mga vlogger pa na katulad nito na nagbibigay ng information about doon sa mga booking para pare-paras naman tayong hindi naiipit. Katulad niyan, minsan kakaroon tayo ng samaan ng loob. Si driver masama ang loob dahil hindi siya kumikita, pero hindi lang yun, medyo sinasabon din siya ni customer. So ayan din yung mga customer natin na hindi na nakakaintindi sa driver. So dapat give and take tayo. So pag nag-priority sila, ang gusto nila pick and go. So ibig sabihin, hindi na tayo kukuha ng pang sabay doon sa booking niya kasi nga ang sabi niya nag-priority na siya. So ayan po yung pag-uusapan natin bakit maraming mga customer ang pagkakaintindi ng priority booking ay pipick mo siya and then wala na siyang kasabay, so i-deliver mo siya. So ayan ang scenario ng priority booking dito sa ating mga customer na napakahirap minsan na hindi natin maintindihan kasi nga ayun ang naka-mindset sa kanila. So meron namang guidelines diyan sila, alam mo kung bakit yung priority booking pwede nating sabayan. So ayun nga lang, may mga customer talaga na hindi nila alam at hindi rin nila intindihan kung bakit kailangan sabayan kahit naka-priority na sila. So mag-plus tayo ng priority booking para maintindihan ang lahat. So yan ang priority booking. So talakayan natin kung bakit mayroong priority booking o bakit nagpa-priority booking si customer. Unang-una, marami sa mga dahilan kung bakit nagpa-priority booking si customer. Sa akin pagiging lalamove, marami na rin akong na-encounter. Para maintindihan natin ng mas maganda, ay i-compare natin yung mga prices para aware tayo kung bakit nagagalit si customer kapag nasasabayan yung kanilang mga priority booking. So halimbawa sa 100 pesos, na regular, pag 100 pesos, halimbawa 100 pesos sa regular booking, 100 pesos pagka iyan ay naging priority, malamang ang babayaran ni customer is 150. So ibig sabihin 50% to dinadagdag. Magiging 150 yung regular na 100 pesos. Kung halimbawa naman nagkaroon ka ng pooling booking. So pooling booking, 'di ba? Yung pinakamababa. So yung kung 150 yan sa priority booking, sa pooling booking is 75 lang yan. 'Di ba? Maintindihan 100 pesos sa regular, 75 sa pooling, at
150 sa priority. So ayan yung ano, yan yung scenario, ayan ang kadalasan. Hindi sa exact na price, pero ayan yung nangyayari, ayan yung kadalasan na i-encounter ko sa priority booking. So 50 per ang tawag kasi is, tama ba, 50% yung dinadagdag kasi 100 tapos 150 dinagdag, so 50% dinagdag ng priority booking compare doon sa regular booking. So ayan nga ba yung ano, yung tama lang ba na itakbo mo na yung ano, yung booking na yan na 50% na yung ano dinagdag. So sa mga instances na naka priority booking at yan ay pagkain, kailangan may takbo yan kasi malamang malamang at sa malamang is ano yan, hindi lang priority yan kundi special yan kasi pagkain yan. So ayan naman yung ano nakalagay sa Lalamove na dapat kapag pagkain hindi siya dinidelayed. O maliban lang kung mga cake, kasi yung cake naman kung hindi naman yung cake na matigas, meron kasing cake na malambot yung natutunaw siya, yun ang i-deliver mo na kaagad, hindi siya pwedeng patagalin. Pero ibang mga pagkain naman na matigas katulad ng grocery, pwede naman yan i-delayed basta wala lang yung mga nasisira, katulad ng pagkain na kakanin, yan madaling mapanis yan, o di ba, madaling mapanis talaga sa totoo lang. Ayan yung mga kinukonsider natin na extra careful ka dyan. Kapag na-accept mo yan, kailangan mo i-deliver ka. Pero yung iba naman, pwede mo naman siyang sabayan kasi nga nakalagay lang naman doon sa priority, di ba? Kung nagbasa kayo ng mga guidelines nila mo, pag priority lang sa drop off. Ayan yung ano, discard mo na yan kung paano mo ipa-priority, basta pwede siyang sabayan. Ayan yung ano. So pag-usapan natin kung bakit nga ba marami sa mga customer ang nagagalit kapag sinasabayan natin yung priority. Maari siguro yung sa karanasan ko merong mga gustong-gusto nila yung priority, mag-book sila ng priority dahil may curfew doon sa lugar nila, katulad sa hindi siya curfew kasi wala na pala yung curfew. Meron siyang cut off doon sa opisina, katulad sa SM diyan sa DO nila, sa drop off point ng SM, hanggang alas 3 lang diyan pwede mag-deliver. So kung halimbawa mag-deliver ka sa SM, may oras siya, so hindi siya pwedeng lumagpas ng alas 3. Ayaw ko ngayon kung mayroon, comment po kayo kung mayroon pang ganon, kasi medyo pag mayroon ako mga sa SM o kaya sa ibang may mga cut off, hindi ko ina-accept kasi hassle yun may oras. Isa sa pinakamahirap na booking yun, yung may oras, lalo dito sa Manila, napaka-traffic, tapos may oras, ano yan, parang kumuha ng bato pinukpok sa ulo mo. Isa yan sa mga mahirap. And then minsan din yung si customer may oras din siya, sabihin niya hanggang alas 5 lang po yan pwede nang i-deliver kasi aalis ako. Isa rin yun sa mga hassle kasi nga hindi natin hawak yung oras natin sa kalsada, hindi natin hawak ang oras natin kasi lalo pag traffic, hindi natin maiiwasan yun. Sa araw-araw kong pagbabiyahe kadalasan hindi nasusunod yung oras, 3 oras, 4 na oras. Kapag malayo, pang 20 kilometers, hindi kaya yun 3 oras. Kung kakayahin siya kung mga hindi siya rush hour, pero kung rush hour, hindi mo talaga magagawa yan. Excuse me. And then meron pa ako na encounter na sir, pakibilis na lang kasi importante to, ubos na stock namin. So isa pa yan sa mga bakit nagpa-priority si customer. So isa yan sa mga ano, so pasensya na medyo nasa may data ako. So ayan, ang problema doon, kaya naman natin gawin yun na i-deliver, kaso nga lang lugi nga lang, di ba? Sinabi ko nga 50% nga lang yung dagdag. So ibig sabihin hindi ka talaga kikita ng maayos. Kaya ang ginagawa natin mga driver, mga rider, kailangan talaga natin kumuha magdagdag pa. So ang ginagawa natin,